Biosecurity. Biosecurity is defined as a combination of management practices and protocols designed to prevent the transmission of diseases and disease propagation by restricting the movement of potential carriers such as people and animals. Okay, so when we say biosecurity, by definition, it is a prevention of disease-causing agents, or what we all know as pathogens, to enter any place or live where they can pose risk to our farm animals, not only farm animals, but including the people or the humans, the quality and the safety of our food product. So biosecurity is also a measure that are taken in order to protect our farm animals. So in simple terms, in simple words, not by biosecurity, we can use biosecurity to protect our farm animals na malayo sila sa certain diseases. And then biosecurity has a lot of practices na pwede nato mabuhat in order to protect our farm animals. And that practices can restrict the movement of a possible disease carrier. So, who can give me kung say possible disease carriers? Yes, Ms. So, possible kind of carriers diseases is one, insects, people na outside from the farm, mga na, or mga even air, mga temperature. Okay, thank you. So, Mr. Amada is correct. So, our possible disease carriers ay pwede kay people, wherein people kay nagadala sila ang farm sa ato ang mga farm animals, and we call that kind of transmission as reverse zoonosis. We also do have ang animals itself, that animals bring a certain kind of diseases, and then they can infect sa kanang pwede nila mahawa ang kanang people. We call that zoonosis. We also do have an animals as possible disease carriers, like ang animals may nagadala of diseases and then ilang ihawa ang ilahang animals, and that's what we call epizootic. And also, we can also get a certain kind of diseases sa atong mga equipments and vehicles na ginagamit sa ato ang farm, and we call that coordinate transmission. So, by having those kinds of practices na pwede na itong gamitin sa atong farm animals, we can ensure that our farm animals is healthy and taas ang ilang productivity. So now, let's proceed to the benefits of having a good biosecurity. So implementing effective biosecurity practices provide several benefits. So we have one, prevention of new infectious diseases. Since we have practices like quarantine and everything, okay, pwede na ito ma-prevent ang isa ka certain diseases na dili sila makasunod sa ako ang farm. We also do have a reduction in disease spread. Kabalo naman tao sa mga isolating sa mga sick animals, sa pag-quarantine, proper hygiene and sanitation, that can help us to reduction in disease spread. And also, may I call on Miss Shalodakis to kindly read the third bullet and then share your ideas to class. Improve disease control and possible eradication. So, biosecurity, if we have proper biosecurity, is that makakuan ta na kanang dili gani masakit ang ato ang mga animals. Okay, so Miss Shalo is correct. So by having eradicate. So from the word itself, eradication means na pwede na ito mahawa. Kanang mawala gani to eradicate something na dili na ito gusto sa ato ang farm. And that sa mga diseases. So by having biosecurity, we can eradicate diseases na pwede mahawa sa quality ng animals. Then we have the fourth one, which is increased productivity and efficiency. Since we integrated good
Citing of facilities to isolate them from potential disease sources like major roads or other farms. Okay, so thank you. So when we say conceptual biosecurity, this refers to the selecting of the proper location para sa ato ang farm. So this is also a primary level of biosecurity wherein we select good location kung asa na to dapat itukod ang ato ang farm na malayo sila sa kanang mga possible na kanang exposure sa mga disease carriers. So we have listed in here are the standards kung asa dapat nato i-focus ang ato ang farm. So we have 3 kilometer away from National Highway for swine, and we also do have 1 kilometer away from the National Highway for poultry. So by having this kind of distance para sa ato ang mga farm, we can ensure that our farm animals are not exposed to the contaminated vehicles, sa mga dust, or sa mga unwanted visitors. Next, we have 1 kilometer away from the other farm. So, by having this kind of distance po sa ato ang farm o sa uban na farm is that maka-ensure sa na dili ta basta-basta mahawa kung for example na sila possible na kasi ko kay if ever ang ato ang farm is clingy sa uban na farm na possible na kanang ang ato na farm is na sakit, for example African swine fever, and then clingy kaya itong farm sa ilaha na may possibility na mahawa ang ato ang mga farm animals. And then we have 5 kilometer away from slaughterhouses and animal holding facilities. So since kay dapat dayo po siya sa mga slaughterhouses and animal holding facilities kay since ang kanang mga animals na gigawa sila dira dili man ta maka-ensure na kanang 100% safety na sila. Wala mo ta kabalo kung sila nagikan mao to para if we protect our farm na ilayo na to akong farm, we isolate na to siya sa diraan na certain kind of na facilities, we can ensure na mas ma-protect din na to akong mga farm na para mahimo silang healthy. And then last, may I call on Mr. Papapas to kindly please read the last bullet and then share your ideas to the class. Farm should not be prone in flooding. So, I have experience about this now. So, our tigil is na door sa kapano sa creek niya ba. So, if magulan ito po, tendency is na dapat ang tubig. So, next week is dito ko sa mga dito ko sa creek na upan sa creek na kayo. So, that is why important na ang farm is supposed to be layo isa o hindi na prone to flooding para hindi ito magulan ito. So, i-save yung bagay ito dahil ito maka-adol, hindi na pag magulan ito. So, maraming ito. Mr. Kapapas. So, Mr. Kapapas is correct. So, dapat ang atong farm, i-consider sa nato na dapat itukod nato sila is that kanang dili ganit siya mabahaan. Kaya if ever, for example, nabuhi ta og baboy, tapos ang atong baboy kay kanang mga nakay, and then na-absent sila og baha, so makakos na sila stress, and then pwede sila makakon kanang ma-miscarriage ano ba sayo o kanang kay since pag ang managod ang mga animals manggod mura na pud na siya og tao. Kung dili healthy ang environment na imong i-provide sa ilaha, mas dagan sila og stress, di ba? Mag-agree ka kami, Mr. Axelton? Also, do you have any questions regarding sa conceptual? None. So again, ang conceptual mo ni siya ang kanang dapat natong tan-awon ay sa mo ni siya ang pag-proper citing sa proper location na ba? Next, we have structural biosecurity. So, kagahin na, ang conceptual biosecurity talks about the choosing the right location para sa itong farm. Ang kaning structural biosecurity, it talks about the kanang usay dapat na physical design or usay dapat na to kanang layout sa ato ang kanang farm na itutudan. So, first, we have first bullet should have perimeter fencing. So kung mangutan mo sa perimeter fencing, mauni siya ang katong mga
coral na pwede na to ibutang sa ato ang palibot sa ato ang farm in order to protect our farm sa mga rodents o sa mga unwanted visitors. We also do have should not cause injury or hazard to the welfare of animals. Of course, dapat sa pag-design na to sa ato ang farm, dapat ka ng safety sila o comfortable sila dito na pagpuyo. Kaya if ever dili sila safety, makakos na sila og stress. And then we also do have can be easily clean and disinfect. Dapat sa pag-produce na to or pagbuhat na to sa ato ang mga farms, dapat dali lang po siya i-disinfect aron dili siya matapukan og mga pathogens na pwede makadala og bring sa ato ang farm animals. And then also do have effective drainage system. Since pag na siya effective drainage system, dali ra siya hinduan and then dali ra siya hinduan and then dili pud mapundo ang mga pathogens sa ato ang farm. So next we have operational biosecurity. So may I request Miss Shamaya to can you please read? Operational biosecurity. This refers to the daily standard operating procedures or SOPs and management practices, including visitor protocols, disinfection routines, and management of incoming staff. Okay, so thank you. So when we say operational biosecurity, this is refers to the daily standard operating procedures or the SOPs and the management that help prevent the introduction of and spread of disease on the farm. So in other words, para dali mo sabtan, so mao siya ang pwede na itong magbuhat aron mas ma-protect pa dyan nato ang mga farm animals sa mga possible harm. So first, we have secured the perimeter with fencing, lock gates, and clear biosecurity signage. So, mo to kung diingon kagainan na dapat sa home farm na dun siya perimeter fencing. Aron, dili siya dali masudlan o kanang mga unwanted visitors like rodents or mas worse, mga kawatan. So, mas nindot jud na atong farm is kanang secured sa siya. Next, we have require strict hygiene protocols for personnel such as shower in or shower out or dedicated farm clothing and footwear. So, of course, atong farming, aside sa having a good perimeter fencing, dapat nagabutang sa tao kanang mga hygiene protocols or kanang mga farm dedicated na mga equipment aron ma-protect sa nato ang healthy. Moro to, ma-protect nato ang healthy. Ma-protect nato ang farm sa mga disease. Farm animals sa mga diseases. And then the third bullet, may I ask Miss Lara, so can you please read and then share your ideas with us? Third bullet mo. Ayan. Clean and disinfect all vehicles before entry and keep personal vehicles at a safe distance. So, since nag-bring na ito mga hayupan, dapat yung mga vehicle na musulod o bugawat sa itong farm is naka-disinfect siya kay muna, isang ko na ito sa reason nga diha muna siya ang yung source sa disease or kuhan sa hayop. Okay, Miss Lara is correct. So, we should kanang i-keep dyan nato sa itong mind na if ever natin mga equipment and vehicles na magawa sulod sa itong farm, dapat i-disinfect yun po nato sila o atin. Since kanang possible disease carrier siya sa mga sakit. And then lastly, we have use farm dedicated equipment when possible and thoroughly clean and disinfect shared equipment before bringing it on site. So matungdain na we should use kanang farm dedicated po sa ato ang farms. So dili man siya pwede na kung unsay gamit nato sa kusina sa atong balay, dalahon po nato sa ato ang farm. So that is kanang maka-cause jud siya o kanang higher risk na pwede ta makakuha o kanang pwede ka makaspread of certain diseases para sa atong farm animals. Okay, so now let's proceed sa 4 strategies that we have in biosecurity. So first, we have bioexclusion. May I request everyone to please read? Measures to prevent pathogens from entering affected area. This includes quarantining new animals for at least 40 to 30 days and disinfecting vehicles at entry points. So pag may bioexclusion, mao ni siya ang mga measures na pwede na itong
inyo animals for at least 40 to 30 days if bago pa siya gipalit. And also disinfecting vehicles at electrical. So matong gingon ni Ms. Tara kagaina na vehicles pwede siya possible disease carrier ka sa usa ka sakit. However, if mamutana mo na what if ang isa ka diseases kay nakasulod na sa ato ang farm kay na-fail ang imuhang pag-control sa bio-exclusion pa lang. So atong buhaton ana kay nakasulod naman ang certain kind of diseases sa ato ang farm, we can have bio-containment, which is preventing the spread of diseases already present sa ato ang farm to other group of animals or other farms. So wala naman siya tayong mabuhat kay na-failed man tao ka ng protect sa entrance pa lang, di nakasulod. So pagsulod, ang atong mabuhat ana is to prevent na certain kind of diseases na spread siya sa ato ang healthy animals. So we have isolating sick animals as one of the biosecurity. We can also do cleaning and disinfecting equipment, managing staff flow from clean to dirty areas, and proper carcass disposal. So mamutana mo sa proper carcass disposal, this is all about kung katong mga hayop na namatay na kay certain kind of diseases na nihawat ang lahat, ato na to siyang i-disulubong. Dili na nato siya i-display pa sa ato ang farm kay patay naman na lahat. Dili na i-display it. Okay, so now let's proceed sa disease prevention. So may I request everyone to please read. Disease prevention in animals refers to proactive measures such as vaccination, strict biosecurity, proper nutrition, and hygiene designed to prevent the introduction, establishment, and spread of diseases in animal populations. So kung mayroon tag disease prevention, this refers to the proactive measures that are taken in order to protect our animals from getting sick. So we have a biosecurity na such as vaccination. Since vaccination can protect our animals against from the specific diseases bago pa sila ma-expose. We also do have strict biosecurity like atong quarantine, isolating some sick animals and everything. So we have proper nutrition. This is very important. So by having proper nutrition sa ato ang farm animals, we can ensure na mas healthy sila, and then pag mas healthy sila, mas taas ang ilahang mas kusog ang ilahang immune system aron mo fight sa certain diseases. And then we also have hygiene such as cleaning or disinfecting sa atong mga pens and everything. And then yes, aron ma-prevent na to kanang isa ka diseases na mo enter o mo sulod sa atong farm animals na pwede sila maka-cause of risk sa atong farm. Okay, so now we have a practical biosecurity and disease prevention measures. So diriyan ang mahibawan kung unsa man jud ay ang may buhaton na aron ma-prevent nato ang certain kind of disease na pwede mong hawa sa ato ang farm animals. So first indicator we have farm access and hygiene. So may I request Miss Sanuan to kindly read the first bullet and then share your ideas. First bullet. Ako, may understanding is bullet is kanang kanang isang buwan is kanang punan kanang murag kanang container or kanang sa box kanang pamakan sa kanang pamakan sa likod mo sulod sa kanang mga kanang murag shelter sa imong mga. Okay, so Miss Sanuan is correct. So katong iyang giingon kagaina, it is also one of the measures that we can do in order to prevent na certain diseases is makasulod sa ato ang farm. And then we also do have the second bullet. So may I ask Miss Mabong to kindly read and then share your ideas sa class. Bullet 3, maintain clean access roads, yards, and storage areas. So, sa pagbuhat sa waste active farm is needed jud ang hygiene and maintain cleanliness because possible cause potential sa disease na maabot sa mga animals if dili
Okay, so thank you. So by having, maintaining sa mga areas na pwede sa mga agi-agi or sa mga pathway, by maintaining them na kanang libyuhan na kung sila kada adlaw, so ma-prevent na to ang infectious diseases na tapok sa to ang farm. And then we have the third bullet, which is provide pressure washers, brushes, and water and disinfectant. So nakita na ang farm na ay pressure washers na ginagamit. Yes. Very common man na siya, especially if ang farm is dako na jud siya pang commercial na. So ang kanang pod mas maka-help na siya sa tuwa para mapadali ang ato ang paglimpyo sa ato ang mga kulungan. And then fourth one is we have wash hands thoroughly after handling livestock. So this is very important sad. So dapat before ta mo ato or before ta mo bulit sa ato mga farm animals, dapat manghinaw ta o kanang taro na proper ang sound yung paghinaw, and then after po nato magulitan na itong mga farm animals, kaya dapat manghinaw sa ta aron na po na siya sa safety po sa ato. And then lastly, we have maintained fencing to prevent contact with neighboring animals. So makakaumin yung pagkainan na dapat sa itong farm na siya perimeter fencing aron protektahan na itong farm animals from the unwanted visitors such as rodents, unwanted vehicles sa dili dapat pwede makasunod sa itong farm, and also sa mga people na naay na nag-bring of harm sa ato ang farm animals such as kanang mga kawatan. So if ever ang imuhang farm wala siya perimeter fencing ulungan na dud siya. And then pag ato nimo sa hapon kay napulo pa kabo kayong manok. And then pagkabuntag kay pulo na lang. So unsa may nahitabo? Kay nalong gikawat man kay Walay security. yes, of course. Mao ang gikawat kay walay perimeter fencing. So mao na nay nakasulod na unwanted visitor. And then mao ni siya ang katong perimeter fencing na pwede na itong magamit sa itong farm. So we have open wire, box wire, bamboo ribbon fencing, polyethylene fence, and live fence. So ang kaning polyethylene fence, mao ni siya common na to na makita sa ato ang palibot. Dali lang gani sa ato ang kuan. And then napot tayo mga mesh nets na ginagamit or kanang mga nylon nets aron lang maprotektahan ang ato ang farm. Ang kaning live fence di ay kanang kuan siya kanang nakita na nako ni siya dito sa sige. Basta sa Sigaboy nakita siya na part na gigamit nila na para sa ilang live fence is that Madrid Cacao. And then sa sulod sa kuan kay naay mga baka na nagsuroy-suroy ang goats. And then, second indicator, we have the equipment and machinery. So may I request everyone to kindly please read. Equipment can carry harmful germs, spreading diseases between animals, pets, or even farms. Proper cleaning and handling is essential to prevent this. Okay, so first indicator, we have do not share equipment whenever possible. So for example, kay si Miss Karen and then si Miss Shamaya kay close, very close man kayo sila. And then na sila yung tagsa-tagsa ng farm. So pwede ba, or gusto ba mo na ang kanang equipment daw ni Miss Karen is that gihiram ni Miss Shamaya kay wala siya equipment sa iyang farm. So unsa may mahitabuan ang Miss Karen kung gihiram ni Miss Shamaya ang inyong farm equipment? Possible nga maka-carry siya ko Of course, tama siya, no? So, kung dili man doon ako maiwasan na kung kaya ang ako laging moto sa line kay sharing is caring, so mauna siya, di pahiram na to ako mga friend of farm equipment. So, pero, wata kabalo na ating farm animals na ilahan din ako po is that na mga certain kind of diseases. So, since ilamang ginilang mga to ang farm equipment, and then pag-abot sa to, wala pa dyan na to i-disinfect, so, na possibility na makakos ko siya of harm since ang kanong equipment na naman siya, na-expose naman siya sa certain diseases na present sa ilaha. Next, we have thoroughly clean and disinfect shared or hired machinery. So, makakundi yung tagainan na if dili man maiwasan ng manghiram ka, dapat ato na lang pong i-disinfect ang mga tools na ako ang ginagamit. Then, pay attention to hidden dirt areas such as wheel arches. So, mga siya ang wheel arches. So, dara daw
kadalasan nagapundo ang kanang mga hugaw, so pwede siya pamugaran og mga pathogens kung dili na to siya karungon og hilo. So next we have pest and wildlife control. So may I request Miss Shane Loreto to kindly please read. Pests and wildlife, such as rodents, wild birds, and insects can carry diseases that infect farm animals. Proper control is an important part of farm biosecurity. Explain? So sa first bullet, So implement pest control program. So para para dili mag spread ang mga pest sa imong farm kay dapat naakay ka ng mga like programs or kanang mga activities na magpawala sa mga pest. okay, so thank you. So now, Miss Shane is correct. So para ma-prevent na to or para mas healthy pa sila na to farm, we can implement pest control programs like having it kanang natin mga checklist kung unsay gibuhat na to na adlaw, kung napainom ba ka o kanang mga kanang mga supplements na pwede na pagka-healthy sa ilaha. And now we have the second bullet, which is the prevent action of rodents, wild birds, and insects. So ma-prevent na to ni again by having a perimeter fencing. And then next we have the disposal of dead animals. So may I request Miss Del Prado to kindly please read. Is a critical part of farm biosecurity because carcasses can carry harmful pathogens that infect healthy animals. Okay, so we have first bullet, which is remove pollen from strongly. So kung di yung kagainan na if ever patay ng isa ka animals na nasunod sa atong farm, dili na nato siya i-display pa sa atong farm. Ilubong na nato siya diretso. Kung dili po nato siya dalaon sa slaughterhouses na kay kabalutan na, lugi naman tayo po ani. So isunod na lang ako isa kung dalaon ako dito sa slaughterhouse kay para ihaw dahil ibalik siya. So dili na siya pwede. Again, kung patay na ang isa ka animal, and then wala ka kabalo na nanasadan kayo yung pagkamatay, ilubong na nato na siya diretso. Dili na sa mag-order pa. And then we have keep carcasses away from livestock areas. So mo to siya ipagawas kita yun na to siya sa atong farm. Dili na nato i-gatekeep kay favorite na ko ni siya na baboy, ako ni siya i-gatekeep. Tapos na kong pulong niya, patay na, di ba? So nakakot na siya. Then third bullet, we have limit access of collection vehicles to livestock zone. So katong mga vehicles na nag-carry sa ato ang mga patay na animals, bago sila masulod, ato silang i-disinfect kay basin na yung mga pathogens na nabilin dito gikan sa ato ang mga patay na animals. So now we have staff and visitor biosecurity. So may bawa na to kung unsay dapat buhaton kung naman tayo mga bisita or sa ato ang mga staff. So first we have staff training. So diri mahibala na to unsay ka-importante na mahibawan sa atong mga staff kung unsay good biosecurity para sa atong farm. So we have trained staff in hygiene and disease prevention principles. So of course, kung aside sa ato na kahibalo sa atong mga farm sa hygiene para sa atong biosecurity para sa atong farm animals, for example, kung si Mr. Kapapas na siya kanang farm, dapat ang iyang mga staff pod kabalo pod kung unsay proper hygiene para ma-protect nato atong mga farm animals. Dapat knowledgeable ang ato ang mga staff, dili kay nagapakasara pod sila, kay nag-break pod sila og kanang harm sa ato ang farm animals. And then avoid wearing contaminated clothing of the farm. So if ever kung gikan mo og kanang JNF, nagpalit mo dito og guna ay kanang kabo para sa inyong farm, dili po ninyo pwede na kung usay gisuot ninyo itong atong JNF, gisulod po ninyo sa inyong mga farm. So dili na siya pwede. Unsay buhaton dapat, Mr. Amada? I-apply ng damage entry, which is ang clothing na gamitin nito is dapat pang farm lang dyan. Of course, tama siya no. Kung unsay dapat
dapat pamusulod ka sa farm, ang ato ang clothing po, dapat nakasuot ang mga PPEs aron ma-protect na to sa mga farm animals. So now we have visitor control. So aside sa staff training, dapat ato mga bisita, kung dili man maiwasan na magpasulod ka, dapat kabalo sa sila unsaon unsay tama na kanang biosecurity sa ato ang farm. So we have limit visitor to essential personnel only. So kung pwede man kanang dili na ta magpasulod og mga tao pa na lahi na tao na aron lang kung wala sila puno sa tong farm kasi doon lang judayon nimo. So dapat ang makasulod lang katong may important matters na pwede himuon sa imong farm. So dili na ta magpasulod og silingan kay aron lang i-chismis na ang baboy ni Miss Mabo kay nagluya. Dili na siya pwede. So kung pwede dapat kung wala sila damit ay magpasudlan. Pasudlan pa man ang wala damit, di ba? And then second bullet, we have use signage and visitor logbook. So kaning signage makahelp ni siya sa itong mga visitor na aron ma-identify nila na yung ani day ang tama na by security. For example, diri sa kilid, diri day ang hinawanan. And then wala ka balo si Miss Crystal Mapapato kay walay signage ang farm ni Miss Dian. Dito siya niinom og tubig. So which is kanang makakuha siya o kanang farm sa bawol. And also sa visitor logbook. So kaya itong farm din before makasulod sa isa ka establishment, kay na sila mga logbooks na gina-integrate aron mas madali ma-trace out ang ilahang kung asa sila padulong. Next, we have provide cleaning and disinfection material. So may I call on Mr. Jolet to kindly please share your ideas sa class about the third bullet. Provide cleaning and disinfection material. So, for example, if pagkaminganin mo yan if dili magikaya ng visitor, so dapat mag-offer sila bilang pang cleaning, especially before and after sila magsulod, dapat ilang mga sanina is maka-proper sa sulod, kanang dili na magikan sa gawas. And also, after and before, dapat i-disinfect sila. For example, kasi na sila inadala mga diseases gikan sa sulod or na sila diseases gikan sa gawas. Okay, so tama siya, no? Dapat ma-provide ko tao sa ila o ka ng proper cleaning and disinfection aron po safe sila. And then, sa third bullet, offer protective clothing and footwear para sa ato ang bisita. Then we have protective clothing. So, matong gingon sa kaina, ato ang i-unsanahay, ganang summarize tanan. So, use disposable protective clothing only one. So, dapat kung putahay ang mat, si Miss Carol, si Carol matukato niya, ato siya sa kanang farm ni Sheludakis, and then nanghiram siya ang mat dito Then pag-uli niya, kaya gisabit niya lang sa kanang putahan, kaya gamiton pa daw niya pagkauma. Pwede ba na? No! Okay, so, yes, kaya nag-bring na siya, kanang since exposed naman na siya. Okay, and then, second bullet we have dispose of or seal use disposable clothing properly. So, putahay, ang katong mask na gisabit ni Miss Carol, dapat ihatong itutun and then ilabay niya sa tama na labayanan. Dili na siya ikuan isabit sa portahan kay gamiton pa ng pagkaugma. And then we have third bullet, wash non-disposable clothing after a meal. So kung wala ka ng tipid ka niya, nag-provide tao ka ng non-disposable clothing. So ang katong mga non-disposable clothing, dapat abutin siya ang ginalabhan. Kung tayo pagkawalang gamit ginalabhan, and then pagkauga kay ato siyang ihipos o tarong. So dili pwede na ang gigamit ni Mr. Julien karon na kanang non-disposable clothing is gamiton pa daw niya ugma. Okay? Ganahan kay siya ato na kuan comfortable daw kaayo siya. So dili na siya pwede. And then last we have clean and disinfect waterproof clothing and boots before entry and exit. So katong mga butas na ato ang ginagamit since tayo manilabay, ato na lang to siya i-disinfect aron ma-prevent ang kanang mga pathogens na maka-harm sa atong animals. Next, we have the buildings and equipment and vehicles. So, I request everyone to kindly please read. Proper maintenance of farm facilities and equipment is crucial because it prevents the spread of disease and protects animal health. Of course, so first bullet, we have keep vehicles clean inside and out. Motto, i-disinfect ang katong mga vehicles na magawa sulod sa inyong farm. We have clean and disinfect trailers or shared equipment. So, motto kung di may iwasan na maghiram ka o gamit o magpahiram ka, i-disinfect na lang nato sila bago sila isulod sa atong farm, bago sila gamito.
sanitation. We have provide clean and dry beddings for animals. So of course, sa ako mga animals, dapat provide na to sila og hinlo og comfortable na beddings para sa ilaha. Dili pwede na kung tahay ka nang hugaw na kayo ang beddings tapos gigamit pa jud ni Miss Trixie. So pwede di ay na naggamit na kayo ang isa ka bedding. So pwede ba Miss Trixie? Okay, so tama, dili. And then dispose of used bedding safely. So dapat kapag mga gamit na ng beddings, ato na to siyang i-dispose of tarong. Dili na to picturean, i-live sa TikTok, i-share, i-post sa Facebook na for sale. Pre-love used bedding. So dili na siya pwede ha, dapat ang used bedding, i-labay na siya direksyon. Next, we have rebuying and returning stock. So, muna siyang biosecurity na ito mabuhat if ever na mupalit ka ang mga bagong animals para sa farm. So, first, we have always know the health status of animal being purchased or moved. So, before ka mupalit, ako bang gina-check ang kanang health status sa itong mga animals? Yes. Of course, naman na siya. And then, isolate you or returning stock from the main herd or yeah. So, if ever natin mga bagong palit na animals, ako silang i-isolate pa sa itong mga daan na animals. Kaya ako man na siyang kanang obserbahan kung na ba siya specific na diseases. Kaya ang isa mga diseases, dili na to siya makita sa isa lang ka katanawan. Next, we have used separate equipment or handle isolated stock na. So, mga to siya gagayin na dapat ang equipment, lahi ang equipment sa katong gipang-quarantine na animals, lahi po ang equipment na itong gamiton sa mga healthy animals. Next, we have keep isolation areas near farm entrances and physically separated. So, dapat ang katong mga isolation areas na to, yung mga quarantine areas na to, dili na to na siya ibutang dito sa pinakatumoy sa atong farm. Dapat dito na siya sa entrance aron paglabay na to sa mga katong mga carcasses ng mga dead body na sa katong farm animal is that dili po mahawa ang katong mga healthy animals. So we have feed and water management. So dili na ko magigawan kung sa dapat ang proper na kanang pag-alaga or proper na paggamit sa ato ang mga sa atong sugdanan sa tubig or sa atong mga pagkain sa atong mga kanaliban. So first, we have used clean or potable water sources. So dili pwede na ang farm ni ay ang mga baboy ni Miss product ay gipainom niya og tubig sa sapa. Ya, pagka ibabaw sa sapa, wala takabalo na naadi dito ang farm ni Mr. Julien niya. Ang drainage niya ay dito sa sapa. So that makakos na siya og tanang pathogens na makakos na siya dito sa farm. We also do have prevent fecal contamination of water. So if ever nakabalutan ang isa ay ang atong water is that kanang ang infected na siya or giihian siya ilaga, ato na siya i-dispose. Yes, dispose na ito siya. Dili na ito siya kayo na sa farm animals. And then we have third, clean feed and water flows regularly. So of course, kinainuan ba ninyo ang inyong mga sudlanan sa tubig kung nagalaw mo? Yes! Nanong hinuan, Miss Leia? Nanong hinuan mo? So, I think, in my own opinion, it's really important to clean your kinabot nga nimong tubig because sometimes, ang kanang mga animals, diba, mahugaw na sila. So, pag mahugaw sila, ang ilahang mga hugaw is mato sa pangalan ng tubig, like kanang ilang mga tai, ilang mga ana-ana. So, if mato na sa dito sa butangan ng tubig, makontaminate na ng tubig and everything, so we need to clean our butangan ng tubig every time. Okay, so thank you. So tama siya, no? So first po, we have solar feed and clean, dry, and covered areas. So of course, i-safety sa nato ato mga pagkaon or ato mga katubigan para sa ato mga hayop para hindi sila makontaminated. And then lastly, we have dispose of spoiled or contaminated feed safely. So kung kapalutan na contaminated ang isa ka food, dili na dapat na to ipakaon sa ato mga farm animals. So we have slurry and manure management. So dili na to may bawal kung saan dapat buhaton sa mga eta or mga hihi sa to ang mga farm animals. So of course we have first we have spread slurry on arable land where possible. So kung may slurry mo, doon siya ang combination between sa pests o sa kanang ihi sa isa ka sa fungi o pests sa isa ka animals. And then dapat ang kato pwede na to siya spread sa atong mga matamnan na mga kalupan aron pod makatabang man na sila na
ay integrate na to ba ang katong mga unsa na magkakaroon integrated farming kay taas man daw na sila og kanang mga nutrients. And then we have avoid grazing livestock on resulting spread. So of course if si Miss Lara bago pa siya nang kanang sabot og kanang itis sa iyang kuan sa iyang garden dapat alihan ng mga manok dili sa niya pasuroy-suroyon kay bago ko man niya spread. And then we have thoroughly clean shared slurry spreader. So mo na siya ang slurry spreader. Dapat hinduan po na to na siya aron dili mapundo ang mga pathogens. So first next we have vaccination and health monitoring. So in here, we have vaccination and regular monitoring are essential to prevent diseases, protect illness early and protect animal health. So Mr. Ken, can you please read the first bullet and then share your ideas? So first bullet, monitor animals daily for behavioral or physical change. So monitor na to, obserbahan na to ang mga behaviors sa animals if it is showing signs of illnesses, so para maagapan tayo na to siya. Okay, so thank you. So dapat, tama si Mr. Ken na dapat monitor na to ang atong mga farm animals sa possible na diseases. Kaya ever if ma-monitor na to sila and then tanaw na to na nasa early signs, so ma-prevent na to siya o dali. And then we have dispose of dead animals safely and properly. So mapawin yung gagaina if ever patay na, ilubong na diretsyo, dili na siya dalaon sa slaughterhouse aron ihawon. And then, so before ta mag-conclude, let me ask Mr. Kapapas. Hello, Mr. Kapapas. Are you there? Are you with us? Okay, so dili na say Mr. Kapapas kaya I think ano pa siya growing. So, Mr. Hamada, before we conclude, let me ask you, unsay na sabta nimo or unsay nakuha nimo ng tips sa pagpapalikaw? So this topic is very essential and very important for us, especially if we are planning to have a farm. This biosecurity ensure that our domesticated animals have a healthy and good production, and to ensure that we can prevent any diseases to spread in our animals. Okay, so agree ba ka na Mr. Julian nag-chat? Yes. Okay, so naman. Because yung lesson na it's involved sa mga prevention, it's involved to how to manage matigyan sa mga diseases from different material and also manage na sa ang health o also makalamang siya para sa good income sa ang Okay, so thank you. So now may I request everyone to kindly please read the conclusion. Biosecurity and disease prevention are essential components of sustainable animal production. Through proper planning, strict hygiene practices, effective management strategies, and continuous monitoring, farmers have significantly reduced disease risk, improve animal welfare, and enhance productivity. A comprehensive biosecurity program benefits not only livestock but also public health and the agricultural economy. So in conclusion, biosecurity is really important because this, as a practices na nasa biosecurity, this can help us to prevent certain diseases na pwede mo infect or pwede mo sunod sa atong farm o makahawa sa ato ang farm animals. So by having biosecurity practices, we can ensure that our farm animals is healthy tapos naghatag siya o kanang mga good quality na products na makabenefit sa ato. So this has been Claire leaving you with the saying that prevention is always better than Cure! Okay, so thank you.